magandang umaga na imbaga bigat, Secretary Cristina Roque. Good morning po sa inyo. Yes, good morning Nina. Good morning Migs. Thank you for having me. And to all the televiewers watching, good morning po sa inyong lahat. Thank you. Opo. Thank you, Sec. Thank you, Sec. Good morning po sa inyo. Sa inyo siguro, tanong ko muna this simple question. Anong pagkain po ang hindi nawawala sa inyong Noche Buena sa pamilya? Yes, Nina, Migs, no, napaka-importante ang ham. Actually, yung Christmas ham, yun talaga ang pinaka-main na hinahanda talaga ng halos lahat ng Filipino families dito sa, either dito sa atin, sa Philippines or sa abroad. Opo, mga pamilya, mga OFWs abroad Yes, din po. opo. Yeah, Christmas ham is really a mainstay po sa Noche Buena. And that's correct, no, Secretary, because yung ham, ang daming range ng price niyan eh. Parang para Yes. mak-cater at mabigyan ng pagkakataon ang bawat Pilipino. Kung wala kang lechon, pag may ham ka, okay ka na, di ba? Yes, Sec? opo. Yes, actually for the Noche Buena items, no, we have no price increase for most of the ham. Marami pong manufacturers ang nag-cooperate sa request po ng Pangulo na wag tayo mag-increase ng prices ng Noche Buena items this Christmas. So, napagbigyan na po tayo ng mga manufacturers dito. So, in fact, we have some ham brands na nag-roll back pa po sila. So, magandang balita po ito para sa ating mga consumers. Opo, Yes. Sec, baka mas malinawan din po ang ating mga kapamilya. No? Price freeze po dahil tama po ba dineclare kasi po ni Pangulong Bongbong Marcos na state of calamity po ang buong Yes. bansa. At ang ibig sabihin po nun is may price freeze po. At gaano po siya katagal? More or less yung details po nito. Yes, actually for the basic necessities and prime commodities, naka-price freeze po tayo. Actually, even before the price freeze, nag-request ang Pangulo sa ating mga manufacturers, no, na wag mag-price increase until the end of the year. But since naabutan tayo ng mga kalamidad and of course, in a lot of parts of the Philippines, nag-declare na po ang Pangulo ng state of calamity for the entire country. So that means that 60 days po, no price increase for basic necessities and prime commodities for the entire country. How will we know if the product is part of the basic necessities and prime commodities? Meron po itong list. This list is available in the website of DTI and nakapaskil din po ito sa mga supermarkets and groceries all over the country. So, hanapin lang po nila yung listahan ng basic necessities and prime commodities para alam nila kung ano po ito, ano po ang mga ito. And to give us an idea, Secretary, kung ano-ano po, baka may examples po tayo dyan, lalong-lalo na yung mga pinakasikat na Yes, produkto po. Yes, for the basic necessities and prime commodities, of course, we have the sardinas. There's a lot of brands that are part of this. Meron din po mga instant noodles. There's also a lot of brands that are part of this. May coffee din po, may bottled water, may meatloaf, may milk. Marami po actually. There's like 100 products that are part of this. With multi-brands rin po. So, it's really best for them to check the list that the DTI has in the website and or in the supermarkets and groceries. Nakapaskil po ito. So, the consumers must know magkano talaga yung mga presyo ng mga items na ito. At nagsimula na po itong price freeze na ito. Hanggang kailan po, Sec? Yes, ito hanggang January po. First week of January po. Itong Ang 60th day. Yes. Apo, Yes, alright. yeah. Oo, so magandang balita po yan. Kasi syempre, Yes, sabi nga po, opo, yes. Sek, nakita po ba natin yung behavior ngayon? Kasi na-mention ko kanina, although experience ko lang naman ngayon, yun, na usually kapag Christmas party ng mga kabarkada, kaopisina, Yes, opo. sige, December. Pero ngayon po, nagsisimula na po siya. As early as November. May nakita na po ba tayong increase in behavior ng pagbili ng mga groceries? Yung demand po is naapektuhan na rin po ba siya? Yes, actually, I've asked rin the groceries ng supermarkets na dumadami na po yung mga bumibili. Especially itong mga Christmas package. Meron mga bundles, naka-bundle din para they use it as gifts or they use it as prices din sa mga
yung mga Christmas parties, and some of them ginagamit din yung tinatabi rin nila kasi sometimes mas mura pag nakabundle po itong mga Noche Buena items natin. Ayan, so syempre dapat Yan ang practical. magandang Yes, tip yeah. para sa Oo. ating So mga that's why kababayan. dapat alam rin ng ating consumers magkano talaga ang presyo nitong mga items na to para hindi sila maloko and para alam din nila, they have to be aware kung magkano mga presyo and kung pasok ito sa Noche Buena items and kung pasok rin ito sa basic necessities and prime commodities. Kasi ang dami pong items or ang dami pong commodities na binebenta talaga no across all groceries and supermarkets, but not all are part of the list that the DTI has for the basic necessities and prime commodities. So maganda po na alam nila ito. Opo. Pero kanina you mentioned yung ham kasi talagang Yes, opo. talagang ito ay very Pinoy na hindi dapat yes, yeah. mawala. Magkano po ngayon naglalaro ang presyo ng ating hamon? Ang Okay. pinakamura po kaya para maano sila no, maengganyo. Syempre may mga kapartner yan. Sige, ham Actually, po. okay, so we'll put a brand, no? Let's say CDO American Ham. Actually, itong nag-roll back po ito. Nag-roll This is the back? cheapest, no? 170 pesos siya for 500 grams. Last year, it was 174 pesos. This year, 170 pesos na po. Tapos yung Kingsway Piña Ham, 800 grams was last year 527 pesos. This year, 520. Wow. So, Wow. may rollback po. So, those Bakit na po? Bakit nagtitipid po? po. Bakit po? Actually, Service? yes, some naman, if they got the raw materials cheaper, they give naman the price also to the consumer. Kasi itong mga manufacturers, nakakaintindi naman po sila sa mga needs ng ating mga consumers. So, sa negosyo, win-win situation naman, it's always best for both the manufacturers and the consumer. So if they get the raw materials cheaper, of course they can give it also to the consumers cheaper. And yung mga iba, binababa naman nila yung markup nila para lang makabigay din sila. That's also their way of giving back to the consumers, which is good. Opo. galing. Naku, sana Opo, ganyan din yes, sa gasolina, no? Secretary. Actually, madaming items rin. No? We Ano have, pa po, Sek? Ano pa po? Okay. Meron tayo yung Danes Queso de Bola. Uy, na Ayun, Queso queso de de bola. bola. 310 last year, 300 pesos na lang this year. And then Uy. yung Sunshine Sweet Style Spaghetti Sauce na last year 52 pesos, ngayon 48.50. Tapos Oh, actually, wow. yung mga manufacturers, no, ang ganda rin ng ano nila kasi suporta po sila sa ating presidente. So even if some items are not part of the basic necessities and prime commodities, hindi rin po sila nagtaas ng mga prices. So magandang balita ito kasi malaking suporta nila sa ating Pangulo. Sek, baka meron kang listahan dyan. Ano po yung magandang sinabi mo kahit hindi siya kasama sa basic necessity pero hindi siya nagtaas? Ano po example? Sige, po? dito Ano po tayo yan? sa Noche Buena kasi ito talaga ang mga hinahanap ng mga tao ngayon, no? So, let's say the ham, no? Actually, we have almost all the ham, hindi po sila nagtaas ng presyo. So, hindi yan kasama sa basic necessity? Hindi po. Kasi But that's the oo Noche nga Buena price Noche guide na Buena. hindi naman siya fixed price ng kontrolado ng DTI. We just give them a price guide. But they support the president in no price increase for the item. So, let's say Virginia Paired Ham, tapos may Swift din, may Kingsway, may CDO, may Pure Foods. And then sa fruit cocktail, meron din tayo yung Seasons and then today's mixed fruit cocktail na hinahanda rin, fruit salad, di ba? Oo, Sa- tama. Na may, Yes, ano yan, wala may rin condensed po milk itong- yan Oo. minsan eh. Yes, Oo. no price increase din po ito. From kung ano okay. yung presyo last year, yun din ang presyo this Mga year. magkano po Tapos ngayon dyan? yung Yung all-purpose fruit cream po. all-purpose cream din. Yeah, so Magnolia, Nestle, Alaska, Angel, yeah. Wala rin pong price increase. Not Okay. all, but most. Opo. Sek, kasi kanina medyo napag-usapan naman ni Ninya yung sabihin natin mga ingredients, mga Yes, gulay. opo. Yes, ganun, opo. yun din po ba is kasama din po sila? Yung gulay, that's under the DA, no, the Department of Agriculture. So the price is being set by the DA. And then kami, if they they work with us to enforce or monitor, that's what we do. Kasi ang DTI, meron po kaming department na talagang nagmo-monitor and nag-enforce po. Like yung bigas, we work together with Secretary Kiko on this. So pag nagpapalengke po kami, chine-check din po ng DTI actually
nationwide, that the prices of the bigas, there has to be yung mababang presyo para at least yung mga consumers natin may choices po Opo, sila. abot Oo nga kaya. po, nakikita nga namin kayo Yes, sumasama oo. talaga sa Yes, DA, opo, sa mga yes, palengke, yes, nag-check yes, po oo. kayo. So ngayon po, nasa magkano ba ngayon ang pinakamababang presyo ng bigas na hindi kasama dun sa ano po Sa NFA yes, ba yun? NFA, Mhm. yes, yeah. Yes, There's yes. 30 pesos na bigas. We've Okay. seen that now in the palengke. 30, 35, 33, ganon. Imported And then, po ba yun or local? Yung mga 30, yung 35, iba local, 33? actually wala muna tayong the imported is not too Nag-stop much po, now. Madami po ang local ngayon kasi harvest season, so ang dami pong binebenta ng mga local na bigas. So that's also in support of the local farmers. Opo, opo. So ngayon, Sek, syempre po sa mga mamimili, sa mga nanay, 'di ba? Sa mga nanay po na talagang maghahanda para sa Noche Buena. Ano po yung mga basic tips na mabibigay niyo po sa kanila sa kanilang pamimili? Okay, basic tips. Dapat alam nila kung magkano talaga yung presyo ng bilihin. Kasi doon talaga nag-uumpisa ang lahat, no? Hindi, alam rin nila magkano budget nila. Then they have to check kung mas mababang budget nila. Or they can also check yung mga items na nag-rollback. Yun. Para makita nila, Yun baka nga. mamaya yung gusto nilang brand nag-rollback pala. Or okay na sila sa brand na ito. Ang laki po ng savings kasi if we take advantage of the rollback. Even as gifts or even Yes. as yung handa natin sa bahay, no? Or even pag party, di ba? Opo. Pag may party tayo, tapos maghahanda tayo, we can check na yung mga presyo ng mga bilihin na nag-rollback. At tama po ba, Sek, to clarify, hindi lang yung kumbaga segment ng ham yung nag-rollback. Marami Hindi po po, iba. merong mga Marami items na Yung nag-rollback. 10 pesos kanina na Oo. parang Ay, queso de almost bola. 10 May Oo. queso pesos de ba bola, yun? tapos Oo. yung Na spaghetti rollback? sauce na, Ayan. di ba, Yes. parating may spaghetti naman pag may handa Oh, tayo yes. sa May So, hotdog. importante yan, at least kung ito yung budget mo last year, kung meron nag-rollback, alam mo makakatipid ka pa rin pala. Yes, yun ang Oo. maganda. And ang maganda rin, a lot of the prices of the Noche Buena items have stayed the same as last year. Kasi yun din ang gusto ng ating Pangulo na ibigay sa ating mga consumers o sa ating kababayan ang murang presyo ng mga bilihin. So, we did not have any price increase for the basic necessities and prime commodities. And itong mga Noche Buena, madami po ang hindi nag-price increase. Yun. Magandang Ayun. balita So ito yan. po ay may kinalaman dun sa sinasabi nyo ba kaninang national state of calamity? Hindi naman po. For the Okay. Noche Buena items, it's not part of the call for the yung basic yung state of calamity, but it's more of just for them to give back also, to give the consumers and to support the president's call for at least good pricing or fair price Opo. for atin mga consumers. So in a big way, Sek, combination siya. So Yes, meron yeah. pong kumbaga call dito para sa Noche Buena items and at the same time, state of calamity sa buong Yes, bansa. actually. Hindi ka nag-increase ng mga presyo. Yes, Yan. actually maganda po ito kasi sa basic necessities and prime commodities, no price increase po until January, which is the call of our president because we are under the state of calamity. And dito naman sa Noche Buena items, yung mga manufacturers nag-support din po sa ating Pangulo na wala po tayong price increase for most of the product. I can't say all, Yes. but for majority of the products na hinahanda po sa Pasko. Ito po, Sek, mapunta po tayo sa ibang usapin. Pero syempre, Christmas season, talaga ang Yes. tao ay gumagastos para sa mga shopping, para sa pangregalo. Yes. Yung panawagan po ninyo siguro na paalala, meron pa rin pala mga nasa scam. Di ba, Yes, Sek? opo. Yes, So, yeah. paano po ito binabantayan ngayon ng DTI? Okay, so ngayon the DTI is very strong in actually watching the e-commerce platform kasi ngayong Pasko sigurado malakas ang benta sa e-commerce platform. So we actually have a department or a bureau in the DTI called the e-commerce bureau. So yun, nakabantay po kami. So lahat ng mga nasa scam, they can actually call DTI, yung 1-384, or they can email to report to sec@dti.gov.ph to actually report it to us. But we also have people in the department that really actually check on this. Tapos meron kaming bagong programa sa DTI. It's called the Trust Mark. So we actually are
encouraging the sellers to actually onboard the Trustmark. Kasi although this is voluntary, no, but at least for the buyers, when they see the Trustmark, they feel na ito, na-check ito ng DTI or dumaan ito sa proseso ng pag-check ng DTI. So, importante po actually ito para sa ating mga sellers and actually for our consumers, no. For the micro enterprises, meaning asset size of from as low as 1,000 to 3 million, free po ito. So, you can get on board the Trustmark for free. And kahit pa paano, kung nag-uumpisa ka, then you have a Trustmark. That means kahit pa paano, the consumers feel that you're credible. Yes. Or the buyers feel that you're credible. Building Opo. credibility po yan. Yes, Yung Trustmark, yes. para po yan yung label. May seal siya Yan. na dumaan po sa proseso at check ng DTI. Ah, maganda. May picture we really kaya tayo? encourage that. O, kung sakaling may litrato ba tayo ng Trustmark na ito or can you describe po sa amin, sa mga nakikinig, ano pong itsura ng Trustmark Actually, na ito? it's just a seal, no? With a Seal seal, ng that says the DTI. DTI Trustmark. They can go to the dti.gov.ph to really check on this and they can inquire. This is voluntary, but we encourage, especially for the micro, it's free. So, you pay for your credibility and then nag-uumpisa ka, you start on the right foot. Opo. Kumbaga, sa tamang direksyon ka na. Sek, pasensya na po, di naman sa baka mamaya, yung mga masasamang loob, baka Di na mamaya, fake. ika-counterfeit pa yung Oo, Trustmark. Hindi, Di naman. tama na question Opo, yun. opo. No? We have also a website where you can check if those companies are really legit. or not. Ayun. So, nakalista. Nakalista. Lahat ng Okay. brands and yeah. companies na nag-avail ng Trustmark Yes. po na Yeah. ito. Yes, So ito opo. pong Trustmark na ito ay baka rin madaling gayahin o meron po ba tayong ginawa para hindi siya madaling gayahin? Hindi siya madaling gayahin, but of course we have to understand na may talagang magsa-scam dyan or magagaya talaga. So we Naku, have another opo, way of opo. checking. So it's also good for the consumers or the buyers to report it to us para alam din natin yung mga galawan rin sa loob. Opo, and to report it to you, meron po kayong email and number Yes, or number. yeah, the 1-384 and the report to sec@dti.gov.ph. We really take those concerns seriously. So, Yeah. we really make sure na, actually, I have a group of people that really just does that. Opo, Mm. importante Opo, po merong yan ganon, eh. yes. Parang isumbong mo sa Pangulo. Yan. Isumbong mo kay Yes, SEC, opo. sa Yes, DTI. ganon, yeah. Actually, we had Opo. that even when I sat down last year pa. Opo. We really had that na para lahat alam natin kung ano yung mga concerns ng mga consumers. Kasi even if we want to check all, hindi rin natin ma-check lahat. So, it's also good that both ways may tumutulong din sa amin na pag-check. Opo. Sek, sa inyong at least observation, no? Kasi syempre scammers, nagiging creative sila. Yes, opo. Ano po yung mga evolving ways na nakikita ninyo na, ang creative ng scammer ngayon, na dapat mas maging, kumbaga, mapanuri ang ating consumers? Yes, actually madami talaga no ang ways ng mga scammers. Actually yun talagang sometimes isipin mo that's really their part of their business model na or business practice na nila. So dapat ang consumers ang maging vigilant talaga. So the consumers have to also be creative in being vigilant. So they have to check the reviews, they have to check also kung may mga sa DTI kasi kung minsan that's why maganda itong Trustmark eh. Kasi matatanggal talaga yung seal or mare-revoke rin yung Trustmark once they're seen or we find out that they are Engaged. going against or they are engaged Opo. in fraudulent activities. Yeah. And Sec, can you give us examples? Kasi ako I can think of one now na recent ko lang to rin nalaman para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon. Kasi ang sakit kapag talagang na-scam ka dahil pinaghirapan mo yung pera na yun. Yes, Correct. opo, Talagang yes. hindi talagang pero itong mga scammer po na ito ay walang konsyensya. Wala. Kasi iba, Yes, parang business gusto baka model na baka raw- Business Oo, model. business model. Oo. Baka naman makonsensya ibalik. Wag niyo na pong Wala. asahan. Wala Oo. pong ganong scammer. Oo. Okay, so or SB sila scammer, Correct. diba? Oo. So ito po may milk product po ngayon in gold ang itsura na pang cholesterol daw. Gonna be. Papababain daw ang cholesterol. Bibigay ko po sa inyo yung picture kasi actually yung FDA naglabas na po ng warning dito sa milk product na to
that caters to senior citizens. And then, naggamit pa sila ng mga endorser po kasama si Cardinal Vidal na endorser. Kasama rin po si Dr. Tayag na endorser. So, At Ate Nins, kung sino-sino parang deepfake siguro, no? Oo. Ito pong mga seniors po natin, share mga tito at tita, talagang naniwala. Ito mga kakilala ko, alam niyo po kung magkano isa yung parang maliit? More than 1,000 plus. Opo. So, mahal. Secretary Roque, mahal po siya. Minsan yung iba bumibili maramihan. Kasi para madali maubos. Feeling ko sa isang linggo, ubos na yun eh. Oo. Yeah. So, Secretary, have you heard of this parang counterfeit product na it starts with parang colobestrol, ganyan, na Okay, nakalagay na sa FDA? May warning na po. Pero yung mga seniors natin, hindi pa rin sila makapaniwala. Tapos nung chinek ko sa Shopee, nandun pa rin po. Nandun pa rin yung nagtitinda na to. So parang naging network marketing pa nga siya eh. Nako. Okay. Opo. Reaction nyo, Sec. Reaction yes, nyo. okay. Unang-una, dapat i-report nila yun sa DTI. They can report that. Then kami mismo ang we will investigate that. And kami rin ang magre-report sa mga online sites, sa e-commerce platform, itong mga companies that there is a complaint about this product. And if we find out that they don't have FDA approved and all that, definitely kailangan i-down yung product na yun. Hindi siya Wala pwedeng po eh. ibenta sa... Opo. But then, of course, private company kasi itong mga e-commerce site. So, we will have to tell them. Then sila na mismo ang mag-act on it. And then they can report to us. We can also inform the FDA about this. So, Opo. whole government approach na po ang pag-solve nitong problema na to. But definitely they can report this to us because we have a department that handles this and yung monitoring and enforcing nasa amin po ng mga produktong ito. And also, may I just add, Secretary, dapat yung e-commerce site na to, example, whether it's Shopee or Lazada or kung ano man, they should take it down already on Yes, their yeah. own because ito pong product na ito matagal na. Ang dami na pong na-scam. Lalo na kung na-report na siya ba't ng maraming nandyan? beses. Yes. In fact, yung FDA nga po, may warning na eh. And then, nandyan pa rin. So, Yeah. bakit nandyan pa rin? Oo nga. Sige, Opo. after this, I'll get in touch with e-commerce companies and then I'll tell them about Opo. this and we will write them a letter and I'll also talk to FDA about this kasi actually hindi talaga ito pwedeng ibenta. That's why we really encourage the sellers to avail of the trust mark Opo. of the DTI para at least maprotektahan rin nila yung consumers and also sila mismo because example me, I'm a legitimate seller but naman ako in the same level as someone na engaging in scam or fraudulent activities, right? So ako gusto kong umasenso yung buhay ko and the only way for me to at least get started is the e-commerce platform kasi madali hong mag-onboard sa e-commerce platform sa konting halaga pwede na po ako makaumpisa and I can reach the whole almost 120 million Filipinos as my market locally, wala pang global market yon. So if I'm given this opportunity, why don't I make the best out of the opportunity, diba? So ako ayoko ng fraudulent na pagnenegosyo. But I cannot also undermine na merong tao na yun talaga yung business model nila. Nadadama yung mga legit Correct. sec eh. So, Opo. yun ang mag-avail po ako ng trust mark that's given by the DTI. So, they can go to dti.gov.ph to really inquire more about this trust mark. Opo. But this is again voluntary, hindi po ito mandatory. So, pwede nila i-check po sa DTI para malaman po nila ito. Opo. And these are for pwede po nga things or pagkain For or everything. For For everything that's, Lahat ng binibenta. Yes, lahat ng binibenta in the e-commerce platform. Opo. So we have for micro enterprises all the way to large and extra large, including the multinationals. Actually, nag-on board na rin. Marami nag-on board, but we still encourage more people. That's why maganda rin itong yung radio program na ito for us to really also tell the people that to go to dti.gov.ph so that they can check about the trust mark. Opo, Opo. Sec, pihit lang po ulit ako sa mga Okay. goods on ground. Kapag meron pong sabihin natin overpricing, 'di ba? O kapag nagbibigay ng mga discount na hindi dumaan sa DTI, kapag mga unauthorized po. Ano Yes. po yung mga pwede pong una po mag-report po sa inyo. Yes, That's yeah. Ano po yung mga pwede pong mangyari kapag sila po ay na-report and proven guilty? Yes, okay. It depends what's really the violation. So, depende sa violation, yun din po ang yung papataw na parusa sa kanila. But definitely meron.
Pag-overpricing, sabihin natin, essential good, merong tindahan na nagbenta na, ito lang yung price cap eh. Pero mas binibenta ko na mas mataas. Meron talaga. Opo. So, in the DTI, malalaman po nila kung ano talaga ang pinapataw na parusa. But we really enforce this and monitor on an aggressive basis. So, we have offices in the entire 18 regions just doing this. In short, wag na lang subukan. Opo. Yeah, actually, wala naman, you know, yung mga groceries and supermarkets, wala masyado tayong nakikitang mga ganito. Parang we've been checking, and even me, I've been going around, and wala talagang, lately, we don't encounter. In fact, we've seen a lot of prices below the prices set by the DTI. Sometimes 1 peso, 50 cents, or 2 pesos. Kaya maganda rin na alam nila yung presyo. Kasi pag alam mo yung presyo, then makita mo, ay, dito mas mababa pa kaysa presyo na set ng DTI. Sige, I can change brand or I can try naman another option, di ba? Opo. Oo. Yes. And meron na po ba tayo, Secretary Roque, na for example, nakasuhan or na-ban dahil po sa kanilang pagsa-scam or overpricing? Meron. We've closed a lot of factories. We've actually confiscated a lot of items. Nakikita nyo rin, kung minsan we work with the NBI, kung malalaking items po ito. Meron. Like even, let's say, appliances that don't pass through the standards of DTI. Example, meron din. Appliances po. Yeah, like ngayon, yung Christmas lights. Yes. Ayun, yes. Diba? Isa yun sa mga talagang, if I were the consumer, kailangan may seal po ito ng DTI. Kasi kung wala, ang laking perwisyo, it can actually cost lives. Ang daming sunog na nangyayari because of this Christmas lights. Opo. So ano po itong iba tong DTI seal, doon sa Trustmark? Yes, iba po ito. Yeah, the Trustmark is like for ongoing businesses. Itong seal, these are for products, let's say, for steel, na it has to pass through the standards kasi hindi pwedeng gamitin ito pagpatayo ng building, pagpatayo ng mga bahay, kasi this can actually cause damage. So madami rin pong products that has to pass through the standards of DTI. Opo, Sec, ito po, just to reiterate siguro, may tanong po dito from our YouTube channel, si Miss Mirna. Good morning po, Sec Roque. How can we determine if the online seller if meron pong Trustmark ang online seller? It's there. When you see the name of the seller, may Trustmark po sila. Kung wala pa silang Trustmark, that means hindi pa sila nag-onboard sa Trustmark. Ayun. And so, kasi kakastart pa lang namin ito 2 months ago. So, we're really still encouraging many to really get on board. At least by December 31, halos lahat na dapat naka-onboard. Kasi now it's voluntary, so we're not forcing everyone, but we are encouraging everyone to get on board. Para kahit papano, even those buying from you abroad will see that there's a Trustmark. So for example, ako, I'm an entrepreneur. I sell, for example, hand-woven clothes. Kasama po yan, katulad itong suot ko. Ngayon, paano yung Trustmark? Saan ko ilalagay? Nasa company name. Nasa company name. Yes, opo. Yes. Sorry, go ahead. No, and there's really patakaran how, depending on the product. So, it's really best to go to the dti.gov.ph to really check on this. Ay, maganda yan. For me as an entrepreneur na meron akong DTI Trustmark, ano pong requirements, Secretary Roque? Yes, that's a good question. Yes. Actually, nandun din yung requirements depending on your business. No? But actually, if you have a business name registration, that's already the start. Okay. Kasi we must also follow the rules of the government, no? Kung anong kailangan na dapat para sa isang negosyo na makaumpisa. Pero ang maganda din dito, once you have the Trustmark, it could be also easier for you to, let's say, get a loan from SB Corp, which is also under DTI. And people can really see, legit ito na negosyo. So, it's easier also for you to really market your product also. Kasi legit ka na negosyante. Applicable lang po ba ito sa mga goods, sa mga tangible items? Kasi meron pong tanong dito, Sec. Actually, ang business po niya, service. Ano din po ba siya? Kailangan po ba ng Trustmark? This one we have to check, no? Yan, magandang question. Real estate broker. Yun, no? Real estate broker. Pero this is for the e-commerce platform. Kung ginagamit niya yung e-commerce platform as a selling platform, then we must have the Trustmark.
dapat nasa e-commerce site siya. Ayan. yung Sir mga Ren nasa for Dalano. marketplace. For hi, Sir Ren. Oo, Yes, siya opo. yun. The same Pati also. marketplace, Basta kahit Facebook lang, opo. ganyan. Yes, yeah. Okay. Maganda na rin na meron, Sec, Yes, di ba? oo, Maganda na rin. maganda na Oo. meron. Yes. And example po, balik lang ako sa appliance kasi marami rin pong nasa-scam niyan po eh. Yes, Aside from the Christmas lights, what are the other products po na madalas ma-scam pagdating sa appliances, Secretary? Yes, sa appliances, madami din actually. Yung mga Electric fan siguro, no? Ang dami. electric fan, Oo. marami eh. Actually, mga Pampagkain. example sa babae, mga hair dryer, mga plancha. Oo. Naku, Even sunog yung buhok sa mo. bahay din, yung Oo. plancha. Yung Tapos plancha. meron din yung mga phone chargers. Yan yung mga notorious dyan for the sunog eh. So, Opo. madami din. Even yung mga ginagamit na pagluto. Mhm. Yung, Yeah, yung there's really chargers po, palaging, laging pag may report po tayo ng sunog, for example, bukod sa kandila or Christmas Karaniwan light, yan eh. Dahil daw sa Power naiiwang, phone sinacharge. chargers. Phone yes. charger. Opo, so kailangan bantayan po natin yan. Yes, opo. Kasi pag masyadong mura rin po, no, Sec, parang magduda Yeah. ka na. Yeah, magdududa ka na. Pero ang best talaga is to really check on the items talaga. Yes. Sa reviews or sa DTI. They Opo. can always, I mean, as consumers, we have to also be responsible for what we buy. Kasi hindi na rin tayo bata, no? So we have a way of checking naman. So, wag rin tayo magpaloko. Kasi, di ba, wala namang maloloko kung hindi tayo magpapaloko. So, Exactly. let's try to be Ayan. vigilant also. Even for the prices of basic necessities and prime Opo. commodities, dapat ano tayo. And bago po namin kayo pakawalan, Secretary Roque, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan, sa mga kaserbisyo at kapamilya na nakikinig at nanonood ngayon mula po sa inyo dyan sa DTI. Okay, thank you for this opportunity, Nina. And ang importante talaga is for them to really know, since we're talking about the prices for basic necessities and prime commodities, it's really important for them to know kung magkano talaga ang mga presyo to. And we don't have any price increase po for basic necessities and prime commodities until January. So magandang balita po ito galing sa ating Pangulo that he does not want any price increase until January. And also for the Noche Buena items, kailangan malaman po natin din kung ano yung mga items that are part of the DTI's Noche Buena list para alam din natin kung ano yung mga presyo ng mga bilihin para we know rin which prices ang hindi po nag-increase. And kailangan rin natin malaman yung mga prices na nag-roll back because this will be an advantage to us. And it's also good for us to know the different programs and projects also of DTI and of all the other departments. Kasi nandito po kami para serbisyohan po kayo. So we really want you to engage with all the departments of the government because we are really here to make sure that we get things done quickly and aggressively. The President always reminds us to make sure that we take care of the Filipino people. So please take advantage of this. For DTI, we have 18 regional offices all over the country. So pwede niyong puntahan, pwede niyong tawagan, pwede niyo rin i-email. And we have also almost 1,400 negosyo centers all over the Philippines para malaman mo what we can offer in terms of negosyo, in terms of project, in terms of programs para sa inyo. And we have also to support the MSMEs, we have the different trade shows now all over the Philippines ongoing until the end of the year para suportahan din ang mga maliliit na negosyantes. We support the small industries, we support the community also. So nakakatulong din tayo. Nako, lagi akong pumupunta sa mga DTI. Of course. Oo, trade fairs. Meron minsan sa Mega Mall sa 5th floor. Opo. And those who want to join, it's free po. We don't It's pay free. anything. All you need to do is to just send your application to DTI and definitely we will accommodate you. It's free. All right. Nako, maraming Yes, salamat. thank you, Nina. Thank you, Migs, for this opportunity. Thank you. Secretary Maria Cristina Roque ng Department of Trade and Industry. Maraming salamat po, ma'am, at mabuhay po kayo. Thank Mabuhay kayo you. po. Thank Sec, you. Maraming thank you. salamat.